Praise the Lord. Magandang umaga pong muli sa ating pong lahat, sa ating pong mga kapatid, kaibigan, kakilala, kamanggagawa, kapamilya, kaagapay, kapuso, at sa ating pong buong pamilya, sa kanila po na nasa kanilang mga tahanan, at maging po sa ating pong mga kasama sa pagkakataon pong ito, isang magandang umaga sa bawat isa. Tayo pong lahat ay nagpapasalamat sapagkat patuloy tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na tayo po ay sama-samang makasamba sa Kanya, whether that's face-to-face, may protocol, or online, at naniniwala tayo ng presence ng Diyos ay laging nandoon sa puso ng individual na nakatuon na sumamba sa Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po ay salo-salo sa salita ng Diyos at ating pong bibigyan ng pansin ang mga bagay nito. Kung meron po kayong Biblia sa inyo pong tabi o tangang Bible, akin po kayong inaanyayahan na makibukas. Diyan po sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, chapter 4, verse 6 to 7. Ulitin ko po, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Kung nandyan na po kayo, ating pong basahin ang nilalaman po ng mga talata pong yan. Ito po ang sabi sa English, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." And verse 7, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Inawit po ng choir kanina, yung bang may kinalaman po doon sa pagharap natin sa araw ng bukas. At napakahalaga po na sa ating pong mga tinatanaw at inaasahang bagay, meron tayong kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Sa mensahe po ng Panginoon natin pong pakikinggan at pagsasaluhan sa umagang ito, hilingin po natin ang patnubay at direksyon ng Banal na Espiritu sa ating lahat. Shall we all pray? Nanyayahan ko pong lahat na tayo po sandaling manalangin at hilingin po natin yung basbas ng Diyos sa Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We praise your name. We glorify your name, O Lord. Though we already started, O Lord, our worship service this morning, O God, praising you, singing glorious song and worship song to you, Lord. Hallelujah. Oh, declaring your goodness, declaring your love, your greatness, oh God. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. You are worthy to be honored, oh God, especially in the lives of your people, oh Lord God. We declare your goodness. We declare your mercy. We declare your kindness. You're a good God. Oh, hallelujah, hallelujah. You deserve the praises, the glory and the honor of your people. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Father. Ama, salamat po sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po sa umagang ito ay malaya pa rin nakapagpupuri, nakasasamba sa iyo. Bagamat marami po sa amin ay nasa kanila kailang mga tahanan, gayong paman, O Diyos, bawat tahanan na kung saan ikaw ang naghahari ay tama lang po, Panginoon, na kami pong lahat sa loob ng tahanan ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, ang mensahe mo po ay napakahalaga sa buhay pananampalataya. Sa aming pong paglagong espiritual, kaya aming pong dalangin, O Diyos, sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. O Diyos, mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ipaabot mo ang mensahe mo na iyong inilaan at inihanda sa umagang ito upang amin po itong mapakinggan, O Diyos. Ama, narito po ang iyong lingkod, gamitin mo bilang daluyan ng iyong pagpapala. Inaamin ko po, O Diyos, kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming tagumpay. At dapat lang po, Panginoon, maging po yung paglagak ng aming pong mga kabalisahan sa buhay, mga alalahanin, ay dapat lang po, Panginoong, isandig namin sa iyo, pagkatiwala namin sa iyo, sapagkat ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po ng marami, O Diyos. Minsan pa, Lord, continue to bless your word, continue to bless your people, answer all our needs, do miracles and wonders in the lives of people who need your mighty touch, O God, in the name of Jesus. O Diyos, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen.
Praise God. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ng peace that passes all understanding. Peace that passes all understanding. Kung kayo po ay nakatanggap ng aking pong insight, may kinalaman din po yan. I used to do that. So, mayroong message every Sunday. At yung insight ay wag namang lumayo doon sa mensahe ng Panginoon na nais niyang ipaabot sa atin. Marahil tayo pong lahat ay nakaranas po ng mga ganitong sitwasyon. Halimbawa, ikaw ay nagmamadali sapagkat may importante kang appointment, okay, at ikaw ay na-traffic sa matinding traffic sa kalsada. Ano po ang magiging damdamin natin? So meron po doong kawalan ng galak, no? Nawawala yung sigla, nagkakaroon tayo ng tinatawag na unrest. Sumakay ka ng barko, patag po yung biyahe mo mula sa pier, pagdating sa gitna ng karagatan ay biglang may kasalubong kang napakalakas na unos na halos umuga sa barkong iyon sinasakyan. So ano pong biyahe na yon? Hindi na po rested trip yon, kundi unrested, kawalan ng kapayapaan. Yun po yung mga sitwasyon, kung kayo po'y nakaranas ng ganung mga bagay, batid nyo po ang ibig sabihin po ng unrest moment, yung kawalan ng kapayapaan. Lahat po tayo, naniniwala po ko, every one of us may agree with me that we are facing a world that seems to be experiencing more and more unrest. Pag sinabing unrest, parang walang kapayapaan, walang kapahingahan, punong-puno ng pangamba. At ang mga naging kaganapan sa ating mga paligid, nitong ilang mga buwan, halos ilang magdadalawang taon na, tayo po'y nasa gitna ng krisis at iba't iba pong mga kabalisahan. Andyan na po yung punong-puno ng health unrest, marami pong nagkasakit. Andyan din po yung economic unrest, bagsak pong ekonomiya ng buong mundo at maging po ang ating bayan. And we are trying to figure out how can be able to overcome the difficulties of our nation economically. Kaya marami pong nag-iisip, nagpaplano, ano ba yung makatutugon doon sa mga sitwasyong ito. Kasama na po dyan yung political unrest. Nasa gitna ng pandemic, ang pinag-uusapan ng marami ay tungkol sa sino ba iboboto mo. Na para bagang yun na ang tugon at sila ang may kakayanan na ayusin ang kalagayan ng ating pong lipunan at daigdig. Andyan din po yung kalungkutan ng marami sapagkat meron pong tinatawag na relational unrest o kawalan ng kapahingahan sapagkat may mga relasyong hindi maayos, hindi masigla, mga nagsasamang nag-aaway, tahanang wasak at sira at relasyong di maayos. Yung pong mga bagay na yun, ilan lamang po sa mga kadahilanan kung bakit tayo po nakararanas ng tinatawag na kawalan ng kapayapaan o kapanatagan sa buhay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ay may maganda hong plano at pangako ang Diyos sapagkat hindi niya ho nais ng Panginoon maranasan natin ang ganyang buhay patuloy na nagaganap sa buhay ng marami. At kung meron mang paksa na napakahalaga sa panong ito na dapat ho nating taglayin, pag-usapan, ito pong salitang kapayapaan. Peace. Kapayapaan. Dito po sa ating talatang binasa sa banal na kasulatan, ay meron pong binanggit dito na the secret of how can we be able to get that true peace, yung tunay na kapayapaan, paano natin ito mararanasan sa ating buhay. Alam niyo po ba, ang Diyos ay nangako, kaya nabibigyan niya daw tayo ng kapayapaan, ng kalooban at kaisipan. Bakit? Isa pong katotohanan itong bagay na ito na nais ko pong ipaabot sa inyo, na ang Diyos na ating pong sinasamba, kinikilala at pinaglilingkuran ay tinatawag na Jehovah Shalom, nang ibig sabihin, I am the God of peace. Ako ang Diyos ng kapayapaan. Hallelujah. Kung meron nga pong mensahe na napakahalaga, na angkop sa panahon natin ito, ito po yun. Yung finding peace is one of our deepest needs. If God has promised peace of mind, but you don't have it, ang tanong ay bakit? Kung ang Diyos ay nangako ng kapayapaan, ng isip at kalooban, bakit hindi ito nararanasan ng marami? Ito ang ilang mga kadahilanan kung bakit. Una, we lost our peace when we tried to control the uncontrollable things in this world. Nawawala yung ating kapayapaan at kapanatagan ng kalooban kapag
sinisikap nating baguhin o kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin talaga makokontrol. We lost peace when circumstances are uncontrollable. Pag sinabi uncontrollable, hindi mo siya hawak, hindi mo siya kontrolado. As human, we like to think that we can control everything. Bilang tao, iniisip natin na, kaya ko yan, magagawa ko ito. May nagtanong sa akin, sabi, Pastor, sino ba ang iboboto mo? Ang sabi ko, ipinagpipray yun sa Panginoon. Kasi nga, pinag-usapan po yung sino ba makatutugon sa problema ng ating bayan, iba't iba pong mga problema ng mundong ito. Ang sabi ko, meron ka bang kilala na may kakayanan na tao? Lahat tayo may mga kahinaan. Even those people who seems to have power, authority, knowledge, prowess, and everything, para bagang iba ay pinagtatalunan at pinaglalabanan at itinataas yan, pero ang tanong kaya ba niyang kontrolin ang lahat ng bagay? We as human being, we must admit that we cannot control everything. Even when we can't, we still try to control. Di ba? Ganun naman kuminsan Ako bilang tatay, hindi ko po kayang kontrolin ang isip at kalooban ng aking mga anak. Ako bilang individual na mamamayan, hindi ko pwedeng kontrolin ang sino man. So may mga bagay po sa buhay natin na dapat po nating tanggapin. No one likes to lose control of anything. Totoo po yun. Kasi kapag gaganon, kung driver ka, nawalan ka ng control, titiyak, malamang kung hindi sa kanal ka pupulutin, sa bangin ka aabutan. So you need to control the things. Kaya lang, kuminsan, sa sobrang pagmamalaki at pagtitiwala sa sarili, akala natin we can handle everything. Okay? Pero sa totoo lang, we cannot. We cannot do that. We cannot handle everything. Much of life in this world are beyond our control. Halimbawa, nagmamadali tayo sa ating appointment, tapos naipit tayo sa traffic, may magagawa ka ba nun? Ang sabi nga doon sa EDSA nakaraan, hindi ko na nakikita ngayon, huwag kang busina ng busina sapagkat hindi ka rin mauuna. Ibig sabihin sa traffic, kahit bumusina ka ng busina, hindi rin uusad yan. So ibig sabihin, na-stress ka lang, nawawala yung peace of mind, okay? Kasi you miss your appointment, yung importanteng appointment mo. Halimbawa, ikakasal ka ng alas 3. Alas 3 nandun ka pa rin sa traffic. Tapos nakarating ka doon sa venue ng alas 7 ng gabi. Yung magkakasal sa inyo, natutulog, namuwi na ng bahay. Di unrest ang sitwasyon na yon. So sa mundong ito, may mga bagay na nagaganap na ganun. We are desperately trying to figure out how can be able to obtain peace sa ating tahanan. Yung mag-asawa na nagbabangayan, sinisikap nilang mabuo yung kailang tahanan. Subalit sa kabila nun, pati yung problema ng mga anak nag-aaway, okay, kaguluhan na gaganap sa loob ng tahanan. So may unrest. Bakit hindi mag-control? Kasi nga, sa totoo lang, we cannot control everything. Bigla ka na wala ng trabaho, hindi mo yun inaasahan. At ngayon, ikay nababalisa kung paano ka magpo-provide para sa pamilya mo. When these things happen, big or small happen, we get frustrated and we lose our peace of mind. Nawawalan tayo ng kapayapaan ng isip. Pangalawang dahilan, we lose our peace when we try to change the unchangeable. Una, when we try to control the uncontrollable. Ito, when we try to change the unchangeable. We lose our peace when people are unchangeable. Gusto natin ng pagbabago, hindi natin makita yung pagbabago, so nawawala tayo ng kapayapaan. Hindi natin magawang baguhin ang ating nakaraan. Totoo po yun. Meron po ba tayong kakayanan na baguhin yung nakaraan natin? Lalo na kapag yung karaan ay pangit? Kung pwede lang yung bagsak mo noon, maipasa mo muli, i-reviewin natin uli. Pwede bang burahin yung grade mo na 74? Nakalimas na yun. Ano magagawa natin yun? Kagabi nga, nanonood yung aking pamilya ng isang pelikula na napakahaba. Series pala nun. Ang problema, yung series na programa, ang haba ng mga istorya na yan, aabuti ng 1 buwan. Pinipilit naming tapusin yung 1 buwang programa sa loob ng 1 oras. Hindi ho kakaya. Hindi ho kakayanin. Kaya lang, may doon pong bahagi doon sa kwento na yon, na yung anak ay
bumagsak sa kanyang subject na math. Bakit nga po bang marami pong nagturusa sa mathematics? 1 plus 1 equals to 1 daw. Pwede rin naman. May mga postulate that you can prove that. 1 plus 1 is equal to 2. So medyo problema niya yon. So buti na lang, na-encourage siya ng tatay niya noong natatakot siyang sabihin sa kanyang father sapagkat trusted ng father siya na magiging mataas yung marka niya, malaking tiwala ng ama niya, so natatakot siyang sabihin. Pero dumating po yung pagkakataon, naging honest siya, kaya kinausap niya na may lakas ng loob yung tatay niya. Tapos naunawaan naman ng tatay niya. Nasabi ng tatay niya, ganun talaga sa buhay natin, may mga pagkakataon na hindi natin mapipigilan, na may mga failures tayo. But in spite of failures, then try again. Subukan mong muli. Laban lang, anak, laban lang. Di ko ba? So kapag ka-failure, nawawala yung peace of mind natin. Hindi mo naman mababago yun. Kung 74 yun, 74 yun. Hindi mo rin mababago yung natural giftings natin. We cannot be able to change our parents. Magulang mo na yun eh. Wala ka nang magagawa. Yan na sila. Nanay at tatay mo na yan. Yan po yun. Hindi mo rin mababagong mga kaloob na binigay ng Diyos sa iyo. Okay? Maging ang mga kaloob na wala sa iyo. Hindi mo rin pwedeng idagdag yun. Malibang ibigay ng Diyos sa buhay mo. There's a lot of things in your life that you cannot change. Okay? May mga handicap ang ilan. Halimbawa, kapag ka-handicap tayo, naintindihan naman natin yun. Halimbawa, kulang ka ng daliri, wala kang magagawa talaga, kulang ng daliri. Meron nga akong kasama sa trabaho, sobra naman sa daliri. Pero sabi niya sa akin, Pastor, ano to? Pinagmamalaki ko ito, bakit? Mas lamang ako sa inyo. Lamang daw siya sa amin. So, sa isang banda, so ibig sabihin, hindi naman pwedeng bawasan o dagdagan yung bagay na meron siya. Ibig sabihin, may mga bagay po na hindi mo talaga pwedeng baguhin. Unchangeable. The quickest way to lose our cool or our peace is to try to change somebody's life. Yan po kuminsan. May mga magulang na nawawala yung kapayapaan kapag gustong baguhin yung anak, hindi mabago. So normal sa magulang kasi mag-isip tungkol sa bagay na yun. But most people, okay, are not going to change the way we want them to be. Yan po ang katotohanan. Mga anak lang natin, anak, hindi bagay sa iyo yan. Ayan. Tanong, susunod ba sila? Sasabihin naman sa atin, tay, old fashion naman ang suot nyo, bakit kami susunod dyan? So, ibig sabihin, may pagtatalo dyan. So, ibig sabihin, tanggapin na lang natin yung reality. Nawawala yung ating peace of mind kapag iniisip natin at sinisikap pa rin nating baguhin ang mga bagay na unchangeable. Even when we know it won't work, we still try to do it and it keeps us from being peaceful. Yun po yung isang katotohanan. Pangatlong dahilan kung bakit nawawalan po tayo ng kapayapaan, when we try to explain the unexplainable. Ayan. So marami magagaling eh. Sinisikap natin ipaliwanag yung mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa totoo lang, may limitasyon yung ating kakayanan mag-isip, may limitasyon yung ating kakayanan makaalam, pero may kakayanan tayong umalam. Okay. We lose our peace when problems are unexplainable. Alam po natin that life in this world seems to be unfair. Panginoon, bakit siya napakatangkad? Ako pangarap kong mag-basketball. Siya naman, ang pangarap niya maglaro lang ng holen. Para bagang, hindi angkop, Lord. Parang, Lord, that's unfair. Bakit ako naglalakad siya may sariling sasakyan? That's unfair. Bakit matangos ang ilong niya? Samantalang ako'y pinagkaitan ng bagay na that's unfair. Marami pong tao na nagkakaroon ng ganun damdamin. Kaya pagka ganun ang nangyayari, nawawala yung kapayapaan ng isip at kalooban. Yun po yun. Things don't always turn out right, then we lose our peace. When we don't know why, we get anxious, we get nervous, and we get stressed. That's stress tayo. Pero God has promised us peace. Alam niyo po ba, sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nangako ng kapayapaan. Kahit na may mga bagay sa buhay natin, hindi natin kayang i-explain. Ang sabi po ng John chapter 14, verse 27, ay ganito, Peace I leave with you, my peace I give you. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples,
Ito yung mensahe na ipinaabot ng Panginoon bago siya hulihin, bago siya ipako sa krus, bago siya mamatay. Binigyan niya ng pangako yung kanyang mga disciples. At alam ng Panginoon, itong mga alagad ng ito ay makakaranas po ng tremendous trials and difficulties sa kanila pong pagsunod sa Panginoon. Pero gayon pa man, hindi po pinabayaan ng Panginoon na gano'n na lang ang maging damdamin ng mga alagad niya. Bagkus nag-iwan siya ng pangako. At ang sabi ng Panginoon, peace I live with you, my peace I give you. Ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ko ibinibigay ko sa inyo. Ang sabi niya dyan, I do not give to you as the world gives. Hindi ito yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Huwag kayong magulumihanan, huwag kayong matakot. Alam ng Panginoon na makararanas sila ng mga sitwasyon pwede magdulot ng takot at pangamba sa kanilang buhay. Pero meron pangako si Lord, sabi ng Panginoon, ang kapayapaan kong ibinibigay ko sa inyo. Accepting God's peace doesn't mean your life will be problem-free. Hindi ho nangangahulugan ng banggitin ito ng Panginoon sa kanyang mga disciples, hindi na sila makakaranas ng problema. Well, the truth is, when problem comes, that's part of life sa buhay natin sa mundong ito. At ang kapayapaang galing sa Panginoon, hindi po ito nagsusubtract ng problem, but rather it adds up power for us to face the difficulties of that problem. Yun po yun. So parang math, no? Not to subtract, but to add power. Not to subtract the problem, but to add power. It means that even when your world seems to be falling apart, you will be able to think clearly and sleep peacefully. Yun po yung kapayapaang galing sa Panginoon. Kaya pag sinabing the peace of God, the peace that comes from the Lord, ito po yung kapayapaan na bigay ng Panginoon na dapat atin pong piliing tanggapin yung bagay na yan. And the only thing that we can do it, okay, is to accept the reality. Ano yung accept the reality? Accept the reality na hindi ho natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay, hindi ho natin kayang baguhin ang lahat ng bagay, at hindi ho natin kayang i-explain ang lahat ng bagay. But rather, we must accept the reality na ganun nga ang katotohanan. Ang prinsipyo po niyan, ang tawag po diyan, the principle of submission, the principle of surrender, pagsasailalim mo sa katotohanan na tayong lahat ay may limitasyon. Problema kasi ng tao, maraming tao kasi ang yayabang. Okay, nagkaroon lang ng pera sa bulsa, ang yabang na. Nagkaroon ng karunungan, nagyabang na. Nagkaroon ng kalakasan, nagyabang na. Alam niyo, ang sabi ng Panginoon, magpakababa kayo sa harapan ng Diyos at itataas ka ng Panginoon. Yun po yung sekreto ng pag-angat ng Diyos. Kaya lang, kung minsan, sa mundong ito kasi, iba yung kanyang prinsipyo eh. Iba yung inaalok. Kaya marami pong buhay, gumugulo, wala pong kapanatagan ng isip at kalooban because we apply what we learn, we apply what we know, we apply through our powers, through our energy and effort that we have to sustain our needs rather than entrust everything to God. Ang sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, wala yan po sa akin PowerPoint. Trust in the Lord with all of your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And God will surely direct our path straight. Yan po yun. Tiyak na itutuwid niya daw ang landas natin kung lubos tayo magtitiwala sa Diyos at huwag tayong mananangan sa ating sariling kaalaman. So pag sinabi mong we accept the reality that we have limitations, we have weaknesses, hindi natin kayang kontrolin ng lahat ng bagay, hindi natin kayang explain ng lahat ng bagay, hindi natin kayang baguhin ng lahat ng bagay. So yeah, that's the principle of submission. Submission to the one who can control everything, who knows everything, and who can change everything. Eh sino ba yun? Eh di ang Diyos. At tinitiyak ko po, kahit sinong iboto nyo, hindi niya kayang baguhin ang lahat. Ayan. Kaya kung mag-iisip tayo, may nagtanong sa akin, Pastor, sino bang pipiliin nyo? Si Jesus. Gusto ko dumating na siya at maghari sa loob ng 1,000 taon. Kasi sabi ng Bible, siya lang ang makakapag-ayos ng lahat ng sistema sa mundong ito. Yun po sabi ng Bible. Well, hindi naman siya nag-file ng COC. Certificate of Candidacy. Pero mahalaga niyan kung siya po ay tatanggapin sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya ang bottom line, sino yung nagmamahal kay Kristo? Ayan. Bahala na po kayo.
Kung sino man nakakilala niyon, si Lord ang nakakilala ng lubos. The principle of submission, the principle of surrender, the principle of acceptance. Yan kung minsan ang mabigat eh. Nagtuturoan tayo. Sino ba may kasalanan? Siya. Ayan si Lord, mas maganda, aminin mo kung nagkulang at nagkamali ka. Ayan. Ang tawag doon, the principle of acceptance. Lord, tinatanggap ko po yung reality na hindi ko kayang kontrolin ng lahat ng bagay, hindi ko kayang ayusin ng lahat ng bagay, hindi ko kayang baguhin ng lahat ng bagay, hindi ko kayang paliwanag ang lahat ng bagay. Pero Lord, ipinapasako ko ang sarili ko sa katotohanan sa iyo, walang bagay na mahirap. Amen. Peace comes from when we accept the things in our lives that we cannot change. If we keep fighting against them the rest of our lives and saying to God, sasabihin natin sa Diyos, kung araw-araw tayo nakikipagniig sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, it's unfair, it's not fair, it's not fair. Eh, ang mangyayari? Magiging miserable lang po ang buhay natin. Hindi natin ma-enjoy yung bawat sandali at bawat araw. Alam niyo po, maraming taong gano'n, hindi nila ma-enjoy yung araw nila. Malaki naman ang sweldo, nagtatrabaho naman, hindi naman nawalan ng trabaho. Pero pag umuwi ng bahay, mainit ang ulo. Meron ba kayong kilala niyan? Purihin ng Diyos, wala niyan sa Caloocan, Bethel. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to God. Amen. Bakit? Kasi may peace of God. Pag sinabi peace of God, ito yung kapayapaan galing sa Panginoon na anuman yung sitwasyon, nagagawang matulog ng mahimbing, nagagawa pong panatag yung kalooban. If we keep fighting, nagiging miserable na yung buhay natin. We must accept the things that we cannot change. Facing that reality involves faith. Yung pagharap doon sa katotohanan na yan ay nangailangan po ng pananampalataya. Faith is facing the fact and not by being discouraged about them. Yung naniniwala ka, ito yung totoo, so hindi ka na-discourage kasi yun ang totoo eh. Di po ba? Halimbawa, bigyan example, totoong grade mo, 74. Totoo yun. Kahit balik-baliktad, pag binaliktad mo, lalo nga mababa, 47. Hindi lalong bagsak. Ano yun? Yung pagtanggap mo ng reality, tapos tanawin mo yung bukas mo na may pag-asa, ano yan? Magiging 75 yan. Mag-aaral kasi ng gusto, magre-review ka, ano mangyayari? Pagsisikapan mo yung bagay na yun. It takes hope and faith to overcome such unrest. Kasi, bumagsak ka, pero ipapasa ka ng Diyos. Take another chance. Okay. Oo, may mga bagay po na nagbibigay ng discouragement sa atin. But if I cannot change the things that I cannot change, kung hindi ko mababago ang mga bagay na hindi ko mababago, meron naman bagay na pwede kong baguhin, yun ang babaguhin ko. Ayan, nakuha niyo po yun. Ulitin ko pa yung sinabi ko. Kung hindi ko mababago ang mga bagay na hindi ko mabago, pero meron akong mababago na pwede kong mabago, di ipopokus ko yung mga bagay na yon, ang puso ko dun sa mga bagay na yon. Yes, hindi ko mababagong katotohanan na aking hinaharap ngayon at ang pangyayari nagaganap. Halimbawa, nawalan ako ng trabaho, okay, namatayan ako ng mahal sa buhay, pero meron akong pwedeng baguhin. Ano yung pwede kong baguhin? Yung sarili ko. Kung paano ko ito tatanawin, kung paano ko ito haharapin. Yes, I cannot change anybody's life. Hindi ko pwedeng baguhin ang sino man. Only God can do that. Hindi ko pwedeng baguhin yung kaisipan ng aking asawa, ng aking anak, ng aking boss o sino man. But the only thing that I can do is to change myself. The only person you can change is you, my dear brother and sister in the Lord. So start working in you. Start working in us. Kung meron man akong pwedeng gawin, kung ano yung magagawa kong pagbabago sa sarili ko. Di po ba? Halimbawa, big example, na-traffic ka. Naiinis ka na. Naiinis ka na. Tapos ni-roll down mo yung windows mo, may pumasok pang mga langaw. Hindi, lalo kang nainis. Kakampas mo doon sa langaw na yun. So, ang araw mo, nasira. Ayan, nasira. So, ano gagawin mo? Isipin mo. Mababago mo ba ang sitwasyon? Hindi. Ano gagawin mo? Baguhin mo sarili mo. Paano yun? Mag-isip ka na kung ano yung makakabuti. So sa halip na maktol ka dyan, mainis ka sa iyong sitwasyon, isipin mo yung umawit ka sa Panginoon. Magpuri ka sa Diyos. Manalangin ka
na nakadilat. Kasi nagmamaneho ka, huwag kang pumikit. Manalangin kang nakadilat. Ugnay mo yung sarili mo sa Panginoon. Ano mangyayari? Yung kawalan ng kapayapaan, mawawala. Magkakaroon ka ng kapanatagan, kalooban. Hallelujah. Malay mo, doon sa appointment mo, yung ka-appointment mo, na-traffic din pala siya. Pagdating mo doon sa lugar, wala pa siya, ikaw pa nauna. O edi, panatag ka pa rin. Amen. Hallelujah. So what can I change in me? Ano ba yung mababago ko sa buhay ko? How can I be better and not bitter as the world is falling apart? Hallelujah. Paano ba ako magiging mabuti at hindi maging mapait o masaklap yung sitwasyon ko, bagamat ang mundo na aking ginagawan ay parang gumuguho na. Ayan. Nangailangan po ito na tinatawag na God-level honest evaluations. Yan, di ba? Pag sinabing God-honest level evaluation, yung bang evaluate mo sarili mo doon sa level na kung saan ano yung gusto ng Diyos, ano yung panuntunan ng Diyos, ano yung panukat ng Diyos. Ang tawag doon, we need to take an inventory of our life. Hallelujah. We need to take an inventory of our life. Ito mabigat. Ito mahirap kasi, yung magkaroon ng personal inventory. Yung bang pag sinabi inventory, yung bang susuriin mo yung nangyayari sa buhay mo. Halimbawa, may dahilan ba para akong mainis? Bakit di ako payapa? Lagi kasing nainis. Sa sitwasyong ano? So isipin mong mabuti, ano yung nagdudulot sa iyo ng pag-inis na yan? Ini-examine mo yung sitwasyon mo, inaalam mo. O baka naman, inis na inis ka, kulang lang ng piso ang ibinayad sa iyo. Di, kalugihan ba yon? O nawala yung kapayapaan ng isip mo dahil nalugi ka ng piso, piso lang. O nawala yung sigla mo sa buhay. Yan. We need to take a life inventory. We need to take a relational inventory. Halimbawa, how is my relationship to God? Kaya marami pong hindi panatag at payapa kasi yung relasyon sa Diyos malayo. We need to have an honest evaluation of ourselves in our relationship with God. Kamusta na yung aking Bible reading? Bakit ba ako laging naiinis? Bakit ba ako laging negatibo yung aking pananaw? Bakit wala akong kapayapaan? Baka naman yung relasyon mo sa Diyos malayo. Kasi ang sabi ng Panginoon siya yung ating kapayapaan. He is our peace. He is our peace. Siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating kapanatagan. How is our relationship with our husband, with our wives, with our children, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating kapwa kamanggagawa, sa ibang tao. Minsan kapag nakita mo si sister, nawawalan ka ng kapayapaan, nagugulan ng isip mo, naiinis ka, unrest ngayon ng isip mo. Bakit? Kasi hindi maganda yung relasyon nyo. Ganon din sa mga maglingkod ng Panginoon. Bakit? Nananaghili. Kasi ganito, kasi ganito, kasi ganire. Kapatid, nawawalan tayo ng unrest. O nawawalan tayo ng peace of mind. Nawawalan ng kapayapaan. Why don't we do a relational evaluation in that sense? Ano pa? Yung moral inventory ng buhay natin. Bakit ba ako hindi naging payapa? Saan ka ba madalas pumunta? Di ba? Kapag lagi ka madalas pumunta doon sa lugar na magdudulot sa iyo ng pagbagsak sa pananampalataya at kasalanan, talagang hindi ka mapapanatag, uuwi kang luwaan. Hindi ka makakatulog. Kaya dapat, mayroon tayong tinatawag na moral inventory. Sino yung ating kahang-ups? Ano yung ating hobbies? Ano yung ating attitude? Ano yung ating ugali, behaviors? Saan ba tayo nasasaktan? Hindi ka lang binati, nagtatampo ka na, so nawawala na yung peace of mind. So magkaroon tayo ng moral inventory. Kailangan ba akong magtampo? Tumagos lang naman yung paningin niya sa iyo at nakita niyo yung tao sa likod mo, kasi halip na ikaw. Huwag kang magtampo. Baka naman siguro ay ganun din siya kung minsan nagaganap din sa buhay nila. So we need to understand other people also. So kailangan natin magkaroon ng moral inventory. Yung siyasatin natin ang ating sarili. Saan ba ako madalas masaktan? Ano ba yung ugali ko na nagdudulot sa akin ng lungkot? Na sa halip yung ugali niyan ay magdulot ng saya. Yun po yun. Ano yung mga kasalanan? Yung patuloy na umuulit na nagpapabagsak sa atin, na nagpapalungkot sa buhay natin.
Alam niyo, pagka nakagawa tayo ng mali, kung ikaw'y mananampalataya, may Kristo ka sa puso mo, lulungkot talaga tayo. Naranasan po ni David yun. Halos magkasakit siya sa kalungkutan. Bakit? Kasi may nagawa siyang pagkukulang at pagkakamali. At yung persistency na yan, paulit-ulit na pagkakamali, nagdudulot po ng unrest, nawawala yung kapayapaan. Kaya napakahalaga, magkaroon tayo ng personal, relational, moral, godly inventory. Pag sinabing godly, ang panuntunan ay Diyos. Ang panukat ay Diyos. Ang standard ay Diyos at ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Balikan natin yung Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ano ba yung tunay na kapayapaan? What is true peace? Alam nyo, not everything that is happening in this world ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Philippians 4, 6 to 7, do not be anxious about anything. Huwag daw tayong mabahala sa anumang bagay. Titigan niyo po yung salitang anything. Tapos, but in everything, name it. Sa pamamagitan doon ng panalangin, pagsusumamo ng pagpapasalamat, ay ating pong hilingin sa Diyos ang lahat ng ito. At, pagdating sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos. Hindi po ito kapayapaan ng mundo, tulad ng sinabi ni Jesus doon sa John chapter 14. Okay, I give my peace I give unto you. It is not the peace that the world could give. Hindi po ito yung kapayapaang dulot ng mundo, kundi ito po yung kapayapaan ng Diyos na ang sabi po riyan, which surpasses all understanding. Sa Tagalog, anong sabi po sa Tagalog? Yung lagpas daw sa pag-unawa natin. Kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao. Kaya kung babalikan ko yung isang dahilan kung bakit hindi tayo napapanatag, dahil sa sinisikap nating i-explain ang mga bagay na unexplainable. Yan. Alam nyo, galit ang Diyos sa kasalanan. Totoo po yun. Kaya hindi lahat na nagaganap sa mundong ito ay kalooban ng Diyos. At napakaraming kasalanang nagagawa at patuloy nagagawa sa mundong ito. You know what? God can easily take evil. Sa totoo lang, pwede namang alisin ng Diyos ang lahat ng yan eh. Yung source ng kasalanan. Simply, by doing what? Tanggalin lang ng Diyos sa buhay natin yung kalayaang mamili at magpasya. Walang mangyaring kasalanan. Ulitin ko yung sinabi ko. Kung gusto nyo walang mangyaring kasalanan, hilingin natin sa Diyos na alisin niya na ang lahat ng kakayanan nating magpasya at mamili sa buhay nating ito. Yun. Kasi bakit? Halos karamihan ng kasalanan, it is our choice. Dahil sa ating pong ginawa at nagawa at gagawin pa. Kasi meron tayong kakayanang mamili at magpasya. Tanggalin ng Diyos yan, walang kasalanan mangyayari. Kaya lang, parang hindi ka mag-suffer, tanggalin ng Diyos yung kakayanan mong magpasya. Ganong kadali yun. Magagawa ng Diyos yun eh. Gawin lang niya tayong puppets at robot at bahala na siyang kontrol ng ating pong galaw at pagkilos at pagpili o walang magagawang pagkakamali. Pero hindi nga po ganun dinisenyo ng Diyos sa buhay natin. God made us and designed us with free will. May sariling kaslooban, sariling pagpapasya. At nais ng Diyos, voluntaryo natin siyang mahalin, voluntaryo natin siyang paglingkuran, voluntaryo nating ilalapit ang ating sarili sa Kanya. Ayon ng Diyos na tayo pinipilit. Kasi hindi po yun ang tamang pagmamahal. Kaya nga ang Diyos naglagay po ng mga pain mechanism. Ano ba yung pain mechanism? Yung nakakaramdam tayo ng sakit, kirot. Yan. Upang maintindihan natin, pagka tayo nagkamali at pinili nating magkasala, may consequence yan and painful yun. Yan. Painful yung bagay na yun. And that's the reason why God gave us freedom of choice. We are going to go through life. At marami pong mga bagay sa buhay natin hindi natin kayang unawain. Nawalan ka ng trabaho, hindi mo maintindihan. Ako naman ang pinakamasipag sa amin, bakit ako tinanggal? Pasensya na, hindi ka malapit sa kusina eh. Hindi ka ganun isipin. Yun na lang naiisip natin.
Hindi mo maintindihan kung bakit ka nasasaktan. You don't understand the reason why it hurts doon sa mga sitwasyong nangyayari. We cannot understand. Hindi natin maintindihan kung bakit tayo may problema. Hindi natin maintindihan kung bakit tayo nabigo. Hindi natin maintindihan kung bakit tayo bumagsak. Hindi natin maintindihan bakit may discrimination. Hindi natin maintindihan bakit ikaw nagkasakit siya hindi. So may mga tanong tayo sa buhay na gusto natin ng sagot, pero wala tayong makuwang tama at angkop na sagot, etc., etc., etc. Pero katotohanan po, hindi mo naman ho kailangang makatanggap ng explanation para makasumpong ka ng kapayapaan. Ulitin ko po sinabi ko, hindi mo kailangan makatanggap ng explanation sa problema mo for you to receive peace. In fact, peace won't, or explanation won't give you peace anyway. Tingnan kayo ng halimbawa. For example, may mahal ka sa buhay na may mahal sa buhay na namatayan. Tapos mayroong lalapit. Sister, kalamayan mo yung kalooban. Ganyan lang talaga ang buhay. Ayan, di ba? Bakit siya kinuha ng Lord? So naghahanap ng explanation. Bakit siya kinuha ng Lord? Hindi na lang ikaw. Ano pa paliwanag niyo? Tingnan, explain niyo po yun. Pag pinaliwanag niyo po, ang tanong, mapapanatag ba siya? Hindi. Kasi nandun pa rin yun, nawalan siya, namatayan siya. So kumisan po, ang mas mahalaga po, huwag ka na magsalita, pumunta ka na lang, ipakita mo lang yung presence mo. Okay? Ang pinakasusi po for us to sustain yung kawalan ng kapayapaan ay yung mismong presence. And when we talk about the peace of God, ito po yun. We don't need God to explain to us bakit tayo may problema. Just mere presence of Jesus that is in you keeps you peace. Naintindihan niyo po yun? Tingnan niyo po, balikan natin yung peace sa Philippians chapter 4 bago po ako magtapos sa akin pong message. Ang sabi doon, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Take note of that. Na itong kapayapaan daw ng Diyos ay hindi po nangangailangan ng explanation. Kasi hindi daw surpasses. Pag sinabing surpass, lagpas ito doon sa ating pong kaisipan at kakayanang unawain. Sa totoo lang, marami po tayong tanong. Hanggang ngayon, hindi po masagot. Pero pag nasagot ba yan, mapapanatag ba tayo? Sabi nga ng isa, sabi mo na sa akin totoo at tiyak mapapanatag ako. Nung sabihin yung totoo, bigla nanuntok. Bakit? Kasi nga nalaman niya yung totoo, nanakit. Ang tanong pagka binigyan ba natin explanation, it will give them peace. Explanation won't comfort. What we need is not explanation. What we need is presence. And I'm speaking of the presence of God in your life. Bakit? Ang sabi po dyan sa talata, ang kapayapaan na ito ay kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. What we need is what the Bible called the peace of God that passes all understanding. The peace that passes understanding is the peace that comes from God. Ano ba yung ibig sabihin that passes all understanding? Yung hindi ho kaya maunawaan ng tao. Ito po yung when you feel at peace, even though you don't understand what's going on. Ito po yung peace that surpasses all understanding. Ito po yung nakakadama ka ng kapayapaan kahit na hindi mo maintindihan kung bakit nangyari ito sa iyo. Yun po yun. You have no reason, you have no explanation, you have no discernment, no ideas, you just don't know what's happening, but still, panatag pa rin ang iyong kalooban. Yan po kapatid, ang kapayapaang galing sa Diyos. Ang tawag po dyan, supernatural peace that comes from God. Hallelujah. Alam niyo po ba, meron akong kilala kahit nawalan siya ng trabaho, panatag pa rin ang kalooban niya. Dahil ang pananaw niya, Pastor, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. And after a month,
Binigyan siya ng Diyos ng trabaho. Higit pa sa dati niyang trabaho. Ano pong ibig ko sabihin? Nandun yung kapayapaan kahit nawalan siya. Nandun yung kapayapaan kahit nalugi siya. Nandun yung kapayapaan kahit bumagsak. Nandun yung kapayapaan kahit may sakit siya. Kasi ito yung kapayapaan that comes from God. You don't know what is happening, but we do know that God is good. Na meron tayong Diyos na mabuti, Diyos na nagmamahal, Diyos na nagmamalasakit. Diyos na nakakaalam kung ano yung mabuti para sa atin. Yun yung nagbibigay ng kapayapaan sa ating kalooban. Yun po yung tinatawag na peace that comes from God. That surpasses all understanding. I tell you, ulitin ko po, hindi ho natin kailangan tanungin ng Diyos, why, God? Nangyayari ito. Hindi naman nagsasalita ang langit, bumubukas ang pintuan ng langit at may trompa doon, sasabihin sa iyo, nangyayari siya, tigas ng ulo mo kasi. Nangyari sa yan kasi hindi kita binibless. Mas inuna ko yun. Hindi po ganon. Wala man sagot ng Diyos, malinaw para sa atin, pero dama mo yung kapayapaan. Bakit alam mo na may Diyos na humahawak sa ating buhay? How do you get that God peace in your life? God peace is not something you work for or beg for. It's a gift received by faith. Turn to God in prayer. At ito po ang susi. Philippians chapter 4 verse 6. At dito po tayo magtatapos. Ilang mga talata lang po. Ang sabi po doon, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Simple lang pala. Anong sabi ng Panginoon? Pray. Ask. Ito isang bagay na binibigay na, sabi nga, I give unto you. Ibig sabihin, nasa ating pong pagpili ko, ito po ating tatanggapin. Ito po'y napakahalaga sa ating pong buhay sa panong ito. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Na may pasasalamat. Panalangin may papasalamat. Sabihin mo sa Panginoon ano nasa isip mo. I-focus mo ang iyong kalooban sa kabutihan ng Diyos. Hilingin mo sa Panginoon anumang bagay na ito. Sabi niya, all things, everything. And don't be anxious about anything, but rather, by prayer and supplications, made known to God all your requests. At ang sabi ng Panginoon, and the peace of God, and the peace of God. Ang sabi ni Lord, ang kapayapaang ibinibigay ko sa iyo, ang kapayapaan kong iniiwan ko sa iyo. Balikan natin John chapter 14 verse 27. Hallelujah. Kapatid, titigan niyo pong mabuti ang talatang yan. Kung ikaw po'y hindi napapanatag sa iyong sitwasyon o wala kang peace of mind, hindi ko po alam kung anong problema meron ka. Tayo naman lahat may problema sa totoo lang habang nandito tayo sa mundong ito. Marahil meron kang relational unrest, meron kayong di pagkakaunawaan, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo, o sino man sila, na yun po nagdaging dahilan para hindi ka makatulog at hindi ka magkaroon ng kapayapaan. Marahil nawalan ka ng trabaho, marahil may sakit ka ngayon, kapatid, o nahawa ka because of this virus. At marami pong dumaranas ng ganitong sitwasyon. At marami po sa atin ang namatayan at nagdulot ito ng lungkot at pangamba sa ating pong kalooban. Anong sabi ng Panginoon? Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi po ito mahal, hindi po ito kailangan bayaran. You don't need to do some effort to receive this peace. But rather, it is something na binibigay na ng Diyos. It is a matter of choice na lang at pagpapasya sa kapatid sa ating mga sarili kung ito'y ating kukunin, tatanggapin sa pamagitan ng panalangin. Anong sabi ng Panginoon? Ito yung kapayapaang hindi maibibigay ng mundo, kundi kapayapaang galing sa Diyos. Ang sabi ng 2 Corinthians, 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, may the Lord Himself, sabi ni Paul, who is our source of peace. Yan. Ngayon, ang Panginoon ng kapayapaan. Siya yung Jehovah Shalom. He is the source of peace. Yung pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Ang sabi riyan,
ang siyang magbigay sa iyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa bawat paraan. Hallelujah. In all ways, in every way, at all times. So ito pong peace pa lang ito, hindi po ito mararanasan lang kapag kami tagumpay. Ito yung kapayapaan galing sa Diyos na kahit po kapatid, nasa gitna tayo ng bagyo, nasa gitna tayo ng kahirapan, pagsubok, karamdaman, kalugihan. Ito yung kapayapaang pwedeng ibigay ng Diyos o pwede nating makuha sapagkat ibinibigay ng Diyos at pwede nating taglayin sa sino mang nagpapasyang kunin ito mula sa Panginoon. Hallelujah. Sabi diyan, sa buong panahon at sa bawat paraan, at all times and in every way, the peace of God is available to those who wants it. Kapatid, simple lang. Pray. Iwasan ang pagiging balisa. Don't be anxious daw. Pray. Ask God. Believe. Isipin mo, may Diyos na nagmamahal sa akin. May Diyos na nagmamalasakit sa akin. May Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa akin. At tama lang, kung may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, kung may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, at may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, meron naman akong Diyos na may hawak ng lahat, may kakayanang umalam, magbago, magbigay ng katugunan, at makapangyarihan sa lahat, at Diyos na mabuti sa lahat. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, inaamin po namin sa panahong ito. Marami po, Panginoon, ang nawawala ng kapayapaan ng isip. Iba't iba pong mga dahilan ang nagaganap sa buhay ng bawat isa para maranasan po yung unrest. Mananampalataya man hindi, nakararanas po nito. May mga namatayan, at hanggang ngayon, Panginoon, nandun po yung lungkot. Marahil, Panginoon, kailangan po nila ng kasiglahan at kalakasan muli, O Diyos. Ama, meron pong mga nakaranas po, Panginoon, ng matinding karamdaman. Nandun yung pangamba, takot. Meron pong nakaranas, Panginoon, ng mawala ng trabaho. Meron pong mga unrest sa loob ng tahanan at sa iba't ibang lugar. Tunay sa mundong ito, yan po'y parte ng buhay. Pero, Panginoon, may pangako ka. Ang kapayapaan galing sa iyo ay pwede naming maranasan sa buhay. Pwede palang mangyari ito araw-araw sapagkat ang sabi mo po, ang kapayapaan ito'y sa bawat panahon at sa bawat paraan. Lord, meron kang magandang nilalayon sa buhay namin. Naniniwala po kami, Panginoon. Doon po sa may mga karamdaman sa mga sandaling ito, Lord, hipuin mo sila ng iyo pong kapayapaan, O Diyos, O God. At maging sila, O Diyos, pagpasyahan nilang piliin. At Lord, tanggapin ang kapayapaan na ito. Tulungan mo sila, O Lord, sa mga oras na ito kung sila po'y nananalangin, O Diyos. And we are praying for people in dire need of your touch, O God, of your peace that comes from you, Lord. Hallelujah. Ipanatag mo po ang kalooban ng marami pong tatay ng tahanan na balisa kung paano niya ipoprovide ang daily needs ng kanyang pamilya. Di po ba sabi mo po, Panginoon, you will supply all of our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Ipanatag mo po, Panginoon, ang damdamin, kaisipan at kalooban ng lahat ng mga nanay, O Diyos. Na kung minsan, Panginoon, lugad ay hindi makatulog sa kaiisip, pangailangan at kalagayan ng pamilya. Ipanatag mo rin, O Diyos, ang isip at kalooban ng mga kabataan, O Diyos. At marami pong mga kadahilanan, O Diyos, na nagdudulot po ng lungkot, pangamba, takot sa kanilang kaisipan. Lord, we pray, and we ask, O God,
Tugunin mo po ang pangailangan ng bawat isa, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At maging sa mga sitwasyon, O Diyos, bagyo ng buhay na kanilang hinaharap, O God, tulungan mo silang madama nila ang kapayapaan nagmumula sa iyo. That even though in the midst of struggles and whatever circumstances we are in, O Lord God, naroon ka. Naroon ka. Pagtibayin mo ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ito po'y panahon kung kailangan namin pong magkaroon ng personal inventory about our relationship with you. Bakit po kami hindi napapanatag? Kamusta na aming relasyon sa iyo? Kung kami po'y nalayo, Panginoon, ilalapit po namin ang aming mga sarili sa iyo, O Diyos. Sapagkat kung meron man pinagmumulan ng tunay na kapayapaan, wala pong iba kundi ikaw, O God, in the name of Jesus. Tulungan mo kaming, huwag kaming sumandig sa prinsipyo ng mundong ito na sa pananaw namin, Panginoon, kapag meron kaming sinunod sa mga bagay na inaalok ng mundo, magiging panatag kami. Pero bigo ang mga bagay nito, O Diyos, upang matugunan yung pinakamalalim na kalagayan at pangailangan ng tao na ngailangan ng kapayapaan, O Diyos. Lord, we need your inner peace that comes from you, Lord. Punuin mo kami ng kapayapaan mula sa iyo sa pamamagitan ng pagpuno namin ng presensya mo sa aming buhay. Because Lord, kapag ikaw'y pumupuno sa buhay namin, O Diyos, ikaw ang pinagmumulan ng pag-asa, ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan, tiyak mapapanatag ang buo namin pagkatao. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, manindigan, O Diyos, sa katotohanan, you are our peace. You are our Jehovah Shalom. O God, salamat po. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Patuloy natin pasalamatan. Kapatid, ang sabi doon, prayer with thanksgiving. And magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Purihin natin pa. Pasalamatan natin ang Diyos, kapatid. Maging kayo na sa inyong mga tahanan. Patuloy niyong pasalamatan ng Panginoon sa kapayapaang ibinibigay niya sa atin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo, patuloy na binubuhos sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat po sa iyong kalinga, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Patuloy mo kami binibigyan ng kapayapaan ng isip at kalooban. Sa kabila po ng mga bagyo ng buhay, problemang dumarating. Salamat po, nandyan ka. Tulungan mo kaming paunlarin po namin ang aming pag-ugnayan sa iyo, ang aming pong relasyon sa iyo, pagtibayan po namin, Panginoon. Lagi po namin isaisip na wala pong ibang sasama sa buhay namin, kundi ikaw, O Diyos. Ano man sitwasyon namin kalagayan, sapagkat ikaw pong nangako, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Salamat din, O Diyos, sa pagtugon mo sa mga may karamdaman, sa iyong pagpapagaling. Lord, salamat po. Ipanatag mo po ang kalooban ng aming pong mga kakilala, O Diyos, na may karamdaman na sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, Lord, dama nila ang kapayapaan mula sa iyo. Ang kagalingang kaloob mo po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat din po, Panginoon, sa biyaya mo po, O Diyos, sa mga trabaho at hanap buhay, mga negosyo ng iyong mga anak. Salamat po, binibigyan mo sila ng kapayapaan, kalooban, sa kabila po ng economic crisis na ito na nagaganap sa buong mundo. O Diyos, sinosustain mo ang financial need ng iyong mga anak, O Diyos. Nariyan ka upang abutin ang aming pangangailangan. Nariyan ka upang palakasin ang bawat nanghihina. Nariyan ka upang, O Diyos, itayo kami sa aming kinalalagyan upang huwag kaming malugmok, O Diyos, at manghina.
Andyan yung tulong mo. Andyan yung biyaya mo po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa aming pong pamilya, sa aming tahanan, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kakilala. Panginoon, ingatan mo po ang buhay nila. O Lord, ingatan mo po saan man sila naroon. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Maging makabuluhan po maghapong ito na may pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, 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 salamat. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, glory, 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 glory be to your name, Lord God. Hallelujah. Oh, we worship you. We praise your name. We glorify your name. We lift your name up high. Hallelujah. You deserve, oh Lord, the praises of your people. Oh, we declare your goodness. We declare your greatness. We declare that we have a God who cares, who loves us so much. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka. Aming Ama. Aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Salamat. Thank you, God. Hallelujah. Opo, Panginoon, ang kapayapaan ng buhay ay nagmumula lang, Panginoon, sa piling mo. At salamat po, O Diyos, kapiling ka namin sa mga sandaling ito. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka. All the glory is yours, O God. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Kaya sa huling sandali po ng gawain po natin, andyan po yung ilang mga announcement. Okay. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. And then wait for further announcement about our services. Okay. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Andyan po yung mahalaga nating mga gawain. Patuloy po natin itong suportahan. Patuloy po natin ipanalangin. Salamat po ng marami. Hallelujah. Tayo po ay umawit muli ng masayang awit and then we will wind up with our service this morning. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan ba yung pag-ibig mo, Panginoon? Pagkat langit ang nadarama pag nasa piling mo, hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y darakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko
kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magtatapos sa ating gawain ngayon. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, dakila naming Diyos makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga salita mo na aming narinig ngayon sa pamamagitan ng lingkod mo, Panginoon. Ang dalangin ko po sa Kanya, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang proteksyonan, ingatan, maging man ang buong Kanyang sambahayan, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, na maging sa iyong mga salita, Lord God, na amin natutunan ngayon. Ikaw po ang manguna sa amin, na sa aming may apply to sa araw-araw namin na pamumuhay. Sa kabila, Lord, ng mga problema na aming maranasan, trials, Panginoon, O God. Lord, salamat sa kapayapaan na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Yung kapayapaan na yan, Panginoon, na hindi na ibigay ng sanlibutan. But Lord, aming makakamtan, ito'y galing sa iyo, Panginoon, O God. Na kung saan kami, Panginoon, ay patuloy kami magtitiwala sa iyo. Patuloy namin ilagak, Lord, ang buhay namin sa iyo, Panginoon, O God. Maraming salamat po. Napakabuti mo, Panginoon, O God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Maraming salamat po. Maging man, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord, na narito, maging man, Lord, sa nanonood sa live stream na to, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Ano man, Lord God, ang aming gagawin sa buong maghapon na to, samahan mo po kami at i-guide mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, O God. Maraming salamat po. Ibalik mo kami, Lord God, sa sunod na linggo, Lord, na may kagalakan kasyayan na ikaw ay aming papurihan at pasasalamatan. Itaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa lahat. O Lord, ang lahat ng ito, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng mga papurit, pasasalamat, pagsamba, kaluwalhatian, Panginoon, sa iyo lamang, sa iyong tanging anak ng aming Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Taas po natin mga kamay, mga kapatid. Nasa ating pong pagtatapos, sa ating pong gawain, tanggapin ng bawat isa ang basbas at pagmamahalan ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang pakikipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless. Enjoy the peace of God. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa.